Gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, at ganin po sa atin pong mga viewers na patuloy pong sumasubaybay na ating pong programang Discover the Power of God's Grace. Kami po ay nagagalak na kayo po ay aming pong makasama muli sa araw ng linggong ito. At ganun din, akin din po binabati ang ating pong mga kapatid na nasa kabilang panig ng daigdig. Anong pong oras ang sa inyo pong kinaroroonan, umaga, tanghali o gabi, kami po ay nagagalak na muli namin kayo nakasama sa gabing ito, sa oras na ito, mga kapatid. At purihin ang Panginoon na tayo ay pinagkalooban niya ng magandang panahon at ganun din pinagkalooban tayo ng magandang kaisipan upang tayo po ay muling magsama-sama dumulog sa dakilang harapan ng Panginoon at magsama-sama tayong mag-aral muli ng kanilang pong banal na salita.
na ating pong pag-aaralan sa gawin ito. Ang ating pong topic ay the telescopic view of the cross at ang ating pong topic ay Daniel's prayer. Ito po ay part 2 mga kapatid at patuloy natin pong hilingin sa banal na Espiritu, sa banal na Diyos na siyang pagbukas ng ating pong pangunawa, ng ating puso upang ating pong maintindihan, maunawaan ang ating pong pag-aaralan sa gabi ito. At ganun din, akin din pong binibigyan ng pagkakataon ng ating pong tagapanguna, si Pastor Efraim Villaruel na ating pong batiin, kanya pong batiin ang ating din pong viewers. Magandang gabi, Pastor. Magandang gabi. Thank you, Part Ronnie. Masaya na naman tayo ngayon mag-aaral ng salita ng Panginoon. Higit sa mga hula, mga pangitain, mga warning ng Panginoon na binigay niya. Magandang gabi lahat. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kapatid, kaklase, mga anak ng Diyos. Unang-una nakita ko dito ang aking classmate at barkada, si Sister Shirley Limpiado Carbonco. Pinsan niya siya, patronin ng Brother Noel Francisco dyan sa Cavite. Nakita kami dyan last year. Oo. At syempre sa lahat ng ating mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, mga anak ng Diyos na talagang nagmamahal ng katotohanan. Ang pagpapala, gabay ng banal na Espiritu, ang ating maranasan ngayong gabi. God bless. Pabalik sa iyo, patronin. Ayan, thank you po, Pastor. At bago po tayo manalangin mga kapatid, kayo po ay aking pong inanyayahan. Kung kayo po ay mayroon pong nais na idulog namin sa panalangin, o mayroon po kayong mga suliranin, mayroon po kayong mga pagsubok na naranasan, wag po kayong agatubiling ilagay po sa chat box upang ito rin po ay atin pong mailapit sa Panginoon, maidulog natin sa Panginoon kung ano man po yung atin pong mga nararanasan mga kapatid. At kung kayo man po may mga katanungan, ay malaya rin po kayong maglagay ng inyo pong tanong diyan sa ating pong chat box upang ito rin po ay ating pong matugunan o mabigyan ng kalinawan sa pamagitan ng ating pong tagapanguna na si Pastor Efraim Villaruel. At tayo po ay madaling manalangin mga kapatid, damhin natin ang presensya ng Panginoon. Dakilang naming Diyos, sa manaming banal, kami po ay dumudulog muli sa inyo pong dakilang harapan sa oras na ito. At nais namin magpasalamat sa inyo, Panginoon, dahil sa buong maghapon, kami po ay inyong ginabayan, kami po inyong iningatan, at muli ay binigyan kami ng panahon na pagkakataon, niya kaming tinipon sa platform na ito ng Zoom upang kami po ay mag-aral muli na inyo pong banal na salita. Amin pong hiniling, Panginoon, na tulungan ang bawat isa sa amin dahil alam namin na hindi sapat ang aming pong karunungan, ang katalinuhan. Kaya amin pong hinihiling sa banal na Espiritu na siya magbubukas at magpaunawa sa amin ng mga bagay na siyang inyo pong inilagak sa inyo pong banal na kasulatan sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Daniel. Panginoon, naway tulungan kami na ito po ay aming maunawaan upang maging handa po kami, Panginoon, sa mga gawain na siyang inyong iniatang sa bawat sa amin, sa paghahayag ng inyong pong banal na salita, at ganun din, Panginoon, maging handa kami sa inyong malapit ng pagdating. Amin din pong hiniling na, Panginoon, na tulungan ang bawat sa amin na maunawaan ng mga bagay na ito. At ganun din na ay pong tagapanguna si Pastor Epe, na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Kayo po, Panginoon, ang magkaloob sa amin ng karunungan, Panginoon. Maraming salamat sa katugunan namin kahilingan at dalangin na lahat po ito aming pinapasalamatan, dinudulog, hindi sa aming karapatan, kundi alaala sa matamis at makapangyarihang pangalan na iyong bugtong na anak, ang aming pong Panginoon si Kristo. Ngayon mga kapatid, ay atin na pong pagkaloob ang pagkakataon sa ating pong tagapanguna si Pastor Efraim Villaruel. Okay. Thank you, Part Ronnie. Ngayon ko lang nakita, batiin ko rin muna yung ating partner sa gawain, si Sister Imelda na nandyan sa Baguio ngayon. Ano? Kaya purihin ang Panginoon, tayo ay patuloy mag-aaral, lalo na ngayon dito sa aklat ni Daniel. Yung Daniel chapter 9, ito yung prayer ni Daniel kasi napag-aralan natin last week, yung part 1, matatapos na yung 70 weeks na sinasabi ng Panginoon through the prophet Jeremiah. Si Daniel, ang resources ng kanyang pag-aaral, yung kanyang contemporary na si Jeremiah, si prophet Jeremiah. Isa sa mga lessons dito na
nakita ko, Patrani, ay kumisan tayo pag mga pastors o mga teachers na kakontemporary natin, hindi natin sila bibigyan ng halaga kasi kilala natin sila, ay alam natin yung mga kalidad o yung kung anong meron sila na parang sabihin natin, hindi na. Pero yung mindset ni Daniel, dahil siya ay talagang in love sa Panginoon at sa mga instructions ng Panginoon, alam naman natin na brilliant si Daniel. Yung resources niya, yung kanyang contemporary si Jeremiah. Pero ang pinakamalaking problema ni Daniel, matatapos na yung 70 years, wala pang nangyayari doon sa loob ng mula sa Babylon papunta ng Medo-Persia. Nandito na sila ngayon sa Medo-Persia. Wala pang nangyayari. Naisip ni Daniel, Lord, baka nagbago ka na. Kaya yung tindi ng prayer niya doon sa mga wala last time, pwede niyong basahin yung prayer ni Daniel. Mag-uumpisa kayo ng verses 1 hanggang to 20, or 21. Ngayon, ito na ang ating magiging study ngayon. Second part ng Daniel's prayer na ito ay matatagpuan sa Daniel chapter 9. Okay? Balikan natin ng konti sa Panginoon, sa Diyos, mga kapatid. Tatlong bagay ang napakahalaga sa Kanya. Una, yung Kanyang bayan, may people. Pangalawa, the temple, yung Kanyang luklukan, templo. Pangatlo, yung Kanyang pangalan. Tanda natin yan kasi sa mga advanced na pag-aaral natin. Ano tong pangalan ng Diyos? Hindi ito pangalan na identity na, halimbawa ako si Kuya Epi. Yan, pangalan ko yan for identity. Pag sinabi dito sa prophecy na my name or the name of God, mas meron niyang malalim, mabigat at napakahalagang ibig sabihin. Partrani, i-request ko sana sa iyo, pwede basahin natin sa Tagalog, Daniel chapter 9, verses 20 to 23, pero isa-isahin muna natin dito. Sa mga, pwede naman to ilagay ni partner Rico, yung Tagalog nito para mabasa din ng ating mga kapatiran. Dito sa English, meron akong highlight. Pero habang magbabasa si Partrani, kung may ilagay yung Tagalog, okay lang. Pag hindi Sige. naman, meron na tayo din. Thank you, Partrani. Verse 20 po muna, Daniel chapter 9, verse 20. Apa. At samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin at nagpapahayag ng aking kasalanan at ng aking samo sa harap ng Panginoon kong Diyos dahil sa banal na bundok ng aking Diyos. 21. Oo, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una na pinalipad ng maliksi. Inipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. Yan. Napag-aralan to natin last week. Kung titingnan natin ang pagpapahayag ni Daniel ng kanyang kasalanan, ng kasalanan ng kanyang bayan, hindi siya exempted. Wala naman tayong mababasa na si Daniel nagkasala, nagrebelde sa Panginoon. Pero ito ang tawag sa theology nito ay corporate repentance. Siya yung nagre-represent sa kanyang bayan, kasama siya sa kasalanan ng kanyang bayan na kanyang dinudulog sa Panginoon. Ganda, Brother Rani, no? Hindi siya Opo, individualistic na kagaya natin, kasalanan nila yun, sila yun. Si Daniel, yung mindset ni Daniel, iba. So, malaking bagay ang pinapahayag ng Panginoon dito na dapat natin matutunan. Pag merong mga nakikita tayo sa mga pagkakukulang ng ating mga kapatid, isama natin sa pagdulog, sa panalangin, hingi ng kapatawaran sa Panginoon. Ito yung maganda na discovery ni Daniel, kasi ang mindset niya ngayon, ang situation ni Daniel this time, walang ginagawa ang Diyos o baka nag-iba ng isip niya. Ngayon, nung matatapos na yung prayer niya, habang siya nananalangin, yung nakita niyang tao yung description niya dito, pero actually si Gabriel, ito yung angel, na nakita niya sa vision. Sa mga nakikinig natin ngayon, makita niyo yung pula na color coding natin. Yung vision na yan yung Hudson. Malaking pangitain. Yung lalaking si Gabriel na nakita ko sa pangitain mula nung
pasimula, ito pag sinabi ni Daniel mula nung pasimula, ito yung nakita niya sa chapter 8 verses 1 and 2. Paki-review nyo yung Daniel chapter 8 verses 1 and 2. So may mga Bible dyan. Yung pangitain na yan yung tinatawag na Hadzone. Malaking pangitain. At ako ay kanyang kinausap at sinabi, the time of evening oblation, wala naman silang worship dahil nasa ilalim sila ng pagiging alipin. Ito yung time ng pagsamba nila doon sa Israel. Ano? Tingnan natin yung sinasabi kong Hadzone, Daniel chapter 9 verse 21. So may mga ano dyan, siyempre may mga computer na kayo dyan, laptop. Sa original, i-type nyo Daniel chapter 9 or punta kayo ng verse 21, makikita nyo ang pagbasa kasi sa Hebrew mula sa right, papunta sa kaliwa. So babasahin natin sa English yung pula. And yes, I, while in prayer, I'm speaking, Gabriel, the man whom I had seen the vision. Vision yung nakalagay doon kanina, di ba? So tingnan nyo sa Hebrew yung vision yun, yung Hadzone. Okay? So yun yung nakita niya doon. Pagdating sa 23, at the beginning of your supplication went out, and I, the command, si Gabriel ito nagsasalita, have come to tell you, tingnan nyo, Patrani, at mga kapatid, baka kumisa nananalangin tayo parang sa interpretation, pag-iisip natin, parang hindi tayo pinapakinggan ng Panginoon. Pagdating natin sa Daniel 10, malalaman natin bakit yung panalangin natin parang hindi dinidinig. Actually, walang ibang sagot ang Diyos sa ating panalangin kung hindi oo lamang. Kaya lang, may mga sitwasyon na hindi natin nalalaman bakit parang hindi kaagad natin matanggap yung kahilingan natin. Abangan natin yan sa Daniel chapter 10. Dito muna tayo sa prayer ni Daniel. Talagang, bakit ganun na lamang ka-concern si Daniel sa kanyang prayer? Yun nga, napakahalaga sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, kanyang Diyos na kilala niya na nag-iisang Diyos makapangyarihan sa lahat. Nung panahon kasi pag maggera yung mga bayan at natalo yung isang bansa to bansa, meaning, ang Diyos ng bansang nanalo sa gera o sa digmaan, mas makapangyarihan sa Diyos na natalo sa digmaan. Ay alam ni Daniel, wala namang ibang Diyos. Bakit natalo sila? Pinangakuan sila ng Diyos through Prophet Jeremiah. Bakit parang walang nangyayari matatapos na yung 70 years? Grabe, no? Alalahanan natin, hindi pa tapos, matatapos pa lang. Yung delay action ng Panginoon sa ating interpretation. Binibigay ng Panginoon yung magnitude ng kanyang gawain para makita natin yung kahalagahan ng kanyang kapangyarihan kung paano niya tinatalo ang kaaway. Tayo kasi, lalo na sa panahon ngayon, gusto natin laging nagmamadali. Kaya meron tayong mga dishwashing machine, washing machine sa mga damit, microwave. Gusto natin yung madalian. Pero ang Panginoon may sarili siyang timing para ipakita niya na, anak, tingnan niyo yung dahilan, Patrani, mga kapatid. Bakit nung nag-umpisa si Daniel ng prayer, nandun na kaagad ang utos upang ipadala si Gabriel? Ano ang dahilan? Dahil ikaw ay higit na dakilang minamahal. I-personalize natin ito, mga kapatid, ngayong gabi. Sa anumang sitwasyon sa buhay natin, may kahilingan tayo na parang hindi nangyayari. Tanggapin na natin ngayong gabi na ang kahilingan na yan ay yes na sa Panginoon. At ang dahilan kung bakit yes ang Panginoon, dahil ay tayo ay kanyang lubhang minamahal. You are greatly beloved. Tanggapin natin, wala na si Daniel ngayon. Sino magpapahayag ng mensahe na binigyan ng Lord kay Daniel? Tayo. Tayo yung pinagkatiwalaan niya. Napakaganda ng katotohanan ito, mga kapatid. Sa verse 23, ito na yung sabi ni Gabriel, ako ay inutusan sa panahon na, sa pag-umpisa po lang ng panalangin, inutusan na kaagad ako. May utos na agad. Napuntahan ka at ipahayag. Kaya sabi dito, you are greatly beloved, therefore, understand
Therefore, understand the matter and consider the vision. Anong vision ito mga kapatid? Mare. Yung mare, doon sa napag-aralan natin sa early part ng chapter 8, kasama siya sa malaking vision yung Hudson. So ngayon, ang i-explain pala ni Gabriel dito sa prayer ni Daniel, kasi sasagutin, ay yung mare vision. Okay? So magandang umaga dito sa East Coast, Brother Melvin. Okay. So punta tayo ngayon sa verse 22, Part Rani. Verse 22, Daniel chapter 9, verse 22. At kasama din natin ngayon si Sister Nenita Herrera Jose Jose. at si Sister Mirna Doctolero sa Masbate. Sister Mirna, magandang gabi dyan sa inyo sa Masbate. At kay Brother Joseph. Part Rani, Yes. Daniel Daniel 9:22. chapter 9, verse 22. At kanya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Wow. So yun ang utos, bibigyan siya ng karunungan at kaunawaan. Kaunawaan saan? Verse 23, Part Rani. At pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos at ako'y naparito upang saysayin sa iyo sapagkat ikaw ay totoong minamahal. Kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. Yan. So dito, ulitin natin, dito sa verse 23, ulitin ko, i-emphasize ko talaga ito. Dahil nga sa ating mga kahilingan, mga pangangailangan, naniniwala tayo sa Diyos, pero parang wala siyang aksyon. No? Umpisa ng panalangin ni Daniel, meron na kagad utos na puntahan, minadali, swiftly, minadali na puntahan. Ang dahilan kung bakit dinidinig kaagad tayo ng Panginoon at gusto ng Panginoon nandiyan kaagad yung sagot niya, dahil tayo ay kanyang dakilang minamahal o lubhang minamahal, greatly beloved. So ang sabi ni Gabriel, isaalang-alang mo mga bagay nito at talimahin mo ang pangitain. Anong pangitain ito? Mare. Okay? Ano yung mare? Masdan yung mga kapatid dito sa ang layunin ng pagpunta ni Gabriel dahil inutusan siya ng Diyos, bigyan ng karunungan at pag-unawa si Daniel doon sa vision, sa pangitain. Anong vision ito? Mare. Anong mare? Yung last word dito, consider the vision, pagdating ng verse 24, kita nyo ha? Kaya mga kapatid, sa mga nagbabasa, nag-aaral ng Daniel na hindi nyo maintindihan, welcome to the club. Pare-pareho tayo nila Daniel. Hindi natin maintindihan. Pero, nandyan ang Panginoon. Kaya huwag tayo ma-discourage, ay hindi na ako mag-aaral ng Daniel kasi hindi ko rin maintindihan eh. Okay lang yan. Basahin natin, basahin. Ibibigay ng Panginoon ang kahulugan at katotohanan. Tingnan nyo. Understand the matter and consider the vision. Anong vision yun? Mare. So yung mare pala mga kapatid, yan yung 70 weeks are determined upon thy people and upon the holy city. So ito yung mahalaga sa Panginoon. His people, His temple. Okay, siyempre yung people niya nandun sa Jerusalem, holy city. So may idea na tayo na yung vision na gusto ipaunawa at maunawa ni Daniel na hindi niya naintindihan sa chapter 8, i-explain ngayon ni Gabriel. Wow! No? Ayan. Yung word na determined or decreed, merong 70 weeks na itinalaga ang Panginoon para sa iyong bayan at para sa city. Itabi muna natin to. Yan. Yung sa Greek, sa Hebrew, ang tawag diyan ay chatak. Meaning to cut or dissect or divide. So meaning yung 70 weeks, i-divide siya. Hahati-hatiin. Titingnan natin kung paano na i-divide yan.
Basahin natin. Meron tayong diagram dito mga kapatid, Partrani. Itong blue, mayroon tayong line dito. Itong blue, yan na yung Mare vision na nakita niya merong mighty man. Makikita natin yan sa chapter 10 bakit may mighty man yung vision na yan. At the beginning of your pleas or your supplication, the command was issued, and I have come to tell you because you are highly esteemed or greatly beloved. So pay attention to the message and gain understanding of the vision. Anong vision yan? Mare. Okay? Ayan. Verse 24. Ano yung vision? Ano yung mare? 70 weeks are decreed. So anong gagawin dito sa 70 weeks? Sa verse 24, ito yung interpretation. 70 weeks have been decreed for your people and your holy city. Anong gagawin doon? Anong mga activities? To finish the transgression or wrongdoings. Kasi alam ng Diyos yung kanyang bayan. Ang kanyang bayan mismo ang number 1 na rebelde sa kanya. Kaya sa King James, ang tawag nitong wrongdoing actually transgression. Yung word na transgression, yung alam na nila yon, pero salungat pa rin yung ginagawa. Alam mo na naka-red light yung traffic light, tiningnan mo walang ibang dumadaan, tumuloy ka pa rin kahit red light. Pag red light, may dadaan o walang dadaan, tigil ka talaga sa driving. Okay. So ngayon, anong gagawin dito sa 70 weeks? To finish the transgression, to make an end of sin. Dalawa na yon. To make atonement for guilt. Bakit atonement? Kasi yung kasalanan natin, yun ang pahiwalay sa atin sa Panginoon. So yung word na atonement, gagawa ang Panginoon ng one act for reconciliation. Okay? So ilan na yan? 3. To bring everlasting righteousness or to usher in everlasting righteousness. Para mangyari itong righteousness na ibibigay ng Diyos sa bayan ng Diyos sa Israel, kailangan muna ayusin yung problema ng transgression, sin, and atonement. Kailangan ma-reconcile sila. Ano? Sin, transgression, and atonement for guilt. Missing the mark. Transgression. So to bring everlasting righteousness, to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy place. Napag-aralan natin yung holy place, pero ano itong most holy place? Yung holy place is the people of God. Tayo yan. Actually, sila yan noon. Tayo ngayon yung extended people of God. Okay. Ngayon, yung 70 weeks na yan, mga kapatid, dahil prophecy ito, sa prophecy, yung 1 day is 1 year. Kaya yung 70 weeks, 70 times 7 days is actually 490 days. Prophetically, 490 literal years. Nakuha natin mga kapatid? I hope. Kung ano, picturean nyo lang ito. O kaya i-review nyo. Kaya lang, pag-review, kung ano man ang inspiration na ibibigay ng Holy Spirit sa atin. Amen? Okay, so nandyan na yung purpose ng 70 weeks. Kaya hahati-hatiin yan dahil iba-iba yung mga activities na gagawin ng Diyos sa ikaliligtas ng kanyang bayan at palalayain sila mula sa pagiging alipin. Okay? So ito na yon. Nakita natin yung kung paano hahatiin, tsatak, dissect, divide, to cut, 70 weeks. So dito sa 70 weeks, merong 7 weeks and 62 weeks. So 7 plus 62 plus 1 week. Ayan na. Yan na yung interpretation ng dati hindi maintindihan ni Daniel. So ngayon, pag-explain ni Daniel, ni Gabriel kay Daniel, ito yung explanation. Maintindihan ni Daniel, and by the grace of God, through the guidance of the Holy Spirit, tayo din naman na kanyang pinagkatiwalaan ng mensahe ng propesiyang ito, maintindihan din natin at maibahagi sa bayan ng Diyos, sa bayan na kanyang minamahal. Amen? So ipapabasa natin kay Partrani ang Tagalog version ng Daniel chapter 9 verses 24 to 27.
nung nag-pray si Daniel mula sa chapter 9 verse 2, itong nakita niyo yung green dyan sa screen, yan yung mga wordings na ginamit ni Daniel yun sa kanyang prayer. Ngayon, doon sa sagot ng prayer ni Daniel, ito rin yung ginamit ni Gabriel na mga wordings, mga statements, phrases, na sagot nga ng panalangin ni Daniel. So dito sa screen, green ang color doon, pero ipapabasa natin kay Partrani sa ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Verse 25. Sandali lang Partrani ha. Sige Sandali lang po. Partrani. Yung vision dyan sa screen na nakita nyo na pula, yan ay yung Hudson, yung malaki. Yun ang seselyuhan. Okay, habang ina-explain ni Gabriel yung mare, yung 70 weeks, pag natapos itong mare, doon pa lang seselyuhan yung vision. Tandaan natin, importante itong dalawang vision na to. Hindi siya pwedeng matapos o selyuhan yung Hudson habang hindi mangyayari yung mare. Kasi dito gagawin ng Diyos ang kaligtasan sa kanyang bayan ng mga nagkasala at merong kalikuan at mga pagkukulang at pagsasalangsang. Patuloy Partrani sa verse 25. Verse 25. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isinauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. Magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo at ito'y matatayo uli at na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Verse 26. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsiping darating at ang wakas niyaon ay sa pamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkakasira ay ipinasya na. Verse 27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at sa kalahati ng isang linggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira at hanggang sa wakas at magpapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Yan ang interpretation ng 70 weeks. Number 1, pabor sa bayan ng Diyos. Ipapatayo muli yung Jerusalem. Yung pagtayo ng Jerusalem hanggang sa Messiah na prinsipe, alam naman natin si Jesus yan, may ilan? 7 weeks and 62. So ilan yung 7 weeks and 62? Siyempre, 69. Tapos doon sa huling isang linggo, sa gitna, tatapusin yung mga paghain at pag-alay. Tatandaan natin mga kapatid, masdan nyo yung verse 27 sa sarili nyong Bible. Ang ititigil doon, yung mga ano yung Hain at sakit? alay. Pag-alay? Hain. Paghain Hain at alay. ng mga hayop na nasusunugin doon at yung mga alay. Pero hindi nabanggit dito na ititigil yung kautusan ng Diyos. Ano? Kasi in the middle of the week, yun ang crucifixion ni Jesus Christ. Yan yung pag-aaralan natin ng detail next week. Anong mga activities doon mula sa baptism ni Jesus Christ, papunta sa kanyang crucifixion, papunta ng 31 AD. Okay? Paano tayo saan tayo? Ay, ang problema natin ngayon, paano natin kukunin yung time? Saan mag-uumpisa ito? Kasi 70 weeks. 1 week. So 70 weeks. Saan ka mag-uumpisa? Saan ka magbibilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di ba, Partrani? Apo. So, dito, binigay na yung interpretation, pero ang susi ng pag-unawa, na sabi ni Gabriel, unawain mo ito. So, verse 25, unawain mo na ito ay mag-uumpisa sa pagbibigay ng utos
to restore and rebuild Jerusalem. So doon siya mag-uumpisa. Diba? So at least meron na tayong susi ng kaalaman kung saan mag-uumpisa ito. Titingnan mo natin yung diagram. Isa-isahin natin yung Mare Vision, 7 weeks, 62 weeks, to Messiah the Prince, and then 1 week. So yung 70 weeks is 49 years, 62 weeks, 434 years, plus 7 equals 70 weeks, 490 literal years. Ito na ngayon mga kapatid. Saan mag-uumpisa ito? Kailan mag-uumpisa ang year na ito? Ano? Hayaan natin mag-interpret yung Bible at tutuparin ng kasaysayan. Okay? Ibinigay ng Panginoon yung pangitaan, yung kanyang mensahe ng kaligtasan sa kanyang bayan dahil minamahal niya ang kanyang bayan. Anong gagawin doon? To restore. So saan mag-uumpisa yan? Ano ang susi ng pag-unawa? From the beginning of the command. Dito sa New American Standard Version, from the going forth of the command, King James. From the going forth of the commandment to restore, to rebuild Jerusalem. So restore and rebuild. Pag sinabing restore and rebuild Jerusalem, dito sa time na to, dapat buong Jerusalem kasama yung templo. Okay? Dapat maunawaan natin yan. Ngayon, siyempre, nasa ilalim sila ng pagiging alipin. So, merong utos ang Diyos. Kuminsan may iniisip tayo mga kapatid, isang napakamahalagang bagay. Merong mga tao na pag hindi natin kasama sa church, akala natin hindi na natin sila kapatid, akala natin hindi na sila lingkod ng Diyos. Pero mga kapatid, ito si Cyrus, mga Darius at si Artaxerxes, mga paganong hari ito. Kalinyada ito ni King Nebuchadnezzar, mga pagano. Pero naging lingkod ng Panginoon si King Nebuchadnezzar, inacknowledge niya ang Panginoon, the God of heaven, the only powerful God, sabi ni King Nebuchadnezzar. Titingnan natin yung tatlo, kasi sa utos So merong tatlong utos ang Diyos pag restore and rebuild Jerusalem. I hope nakikita niyo exciting ito mga kapatid, ano? Meron tayong kasama dito ngayon si Brother Harrison Valencia. Good evening dyan sa'yo. Praise the Lord. Umpisa natin kay Ezra, chapter 6, verse 14. No? Sabi dito, and the elders of the Jews were successful in building through the prophecy of Haggai, the prophet, and Zechariah, the son of Iddo. And they finished building, tinapos nila yung pagtayo, sang-ayon sa pagsunod sa utos. Sino nag-utos? The command of the God of Israel and the decree of Cyrus, Darius, and Artaxerxes, king of Persia. So nandito yung tatlong hari. Titingnan natin anong utos ng mga haring ito. Para ito yung kasing susi ng maintindihan na pag-umpisa ng pagtayo to restore and rebuild Jerusalem. So ang unang utos, tatlong hari ito na magbibigay ng utos. Ang unang utos ay kay King Cyrus. Ezra chapter 1 verses 1 to 3. Pwedeng pabasa. May Tagalog ka ba dyan, Partrani? O basahin natin dito sa English? Ezra chapter 1. 1 to 3. Ezra chapter 1. Bakit easy ka dito? 1 to 3.
Saglit lang po. Alalahanin natin mga kapatid, ang tinutukoy dito yung mga panahon, yung oras, mga timing. Okay. Okay, Ezra chapter 1. Ito na po mga kapatid, verses 1, 2, 3. Mhm. Nang unang taon, bukas ba? Bukas. Nang unang taon nga si Cyrus, na hari ng Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap. Kinilos ng Panginoon ang diwa ni Cyrus, Mhm. na hari ng Persia, na siya'y nagtanyag sa kanyang buong kaharian. At isinulat din naman sa sinasabi, verse 2. Ganito ang sabi ni Cyrus, na hari ng Persia. Ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Diyos ng langit, ang lahat ng kaharian sa lupa. At ibinili niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Verse 3. Sino sa inyo, sa kanyang buong bayan, sumakanyanawa ang kanyang Diyos, at umahon siya sa Jerusalem na nasa Huda, at itayo ang bahay ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Siya ay Diyos na nasa Jerusalem. Wow. So dito, ang issue, si King Cyrus ito, is to rebuild for him a house. Rebuild. Kasi giniba nga ito ni King Nebuchadnezzar. Titingnan natin mga kapatid yung verse 2. Si King Cyrus mismo nagsasalita dito. Ang Panginoon na Diyos ng langit ang siyang nagbigay sa akin. So inacknowledge din ni King Cyrus ang Panginoon. Ano? So ito silang tatlo, si Cyrus, si Darius, tsaka si Artaxerxes. Mga lingkod yan ng Panginoon kahit hindi sila Hudyo. Mga pagano ito. Excuse me. Sorry mga kapatid. Pero tingnan nyo, kinilala, no? Yan. So ano ang inutos ni Cyrus? To rebuild the house. Meaning, ang utos ni Cyrus ay i-rebuild yung templo na giniba ni King Nebuchadnezzar. Pero ano yung utos talaga na hahanapin natin ang timing eh. So dito ang utos ni King Cyrus to rebuild the temple. Temple lang. Ano? First year of King Cyrus. Tingnan natin yung dates. Isulat nyo o picturean nyo ito kasi napakahalaga ng mga datings. Alam nyo kung bakit mga kapatid. Pag nakita nyo yung dates, hindi tayo nanghuhula dito. Hindi tayo nagbibigay ng, ito yung interpretation ng Adventist, ito yung kanya-kanyang interpretation. Sabi ng mga ganun din lang naman to, kanya-kanyang interpretation eh. Hindi tayo nag-interpret ng atin. We allow the Bible, yung prophecy ng Bible, i-allow natin na tinupad yung prophecy, yung hula ng kasaysayan. At yung dalawang ito, yung hula na tinupad ng kasaysayan, naging mensahe siya sa atin ngayon upang maihanda tayo sa walang hanggang kaharian ng Diyos para sa ating lahat na tumanggap sa Kanya. Okay, so walang special denomination dito. Ito ay para sa lahat ng taong linalang ng Diyos, nahulog sa kasalanan, sa mga tumugon at nagpatuloy sa pananampalataya. Okay? Pinag-aaralan natin dito ngayon yung literal, geographical, historical, ancient Israel against the enemy of God's people, pero yung mga leaders pala, gagamitin din ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang bayan. Okay, napakaganda. So ito yung unang utos kay Cyrus, 536. Si Cyrus naghari siya ng 536 to 535 BC. Si Darius naman yung pangalawa. Ganitong nangyari, di inutusan na, pinapunta na ni King Cyrus doon at ni King Darius. Ang nangyari, dahil 70 years, 490 years, walang tao doon sa Jerusalem, yung mga kapit bansa, ano, hindi na nila kilala kung sino mga taga roon. Kasi alam nila na mga Hudyo, mga Israelis, pero alam nila na inalipin nga ng Babylonia at ng Medo-Persia, wala nang tao doon. So pag utos sa mga Hudyo na pumunta doon at itayo yung templo, inaaway sila ng mga taga roon.
Ngayon, bumalik sila at sinabihan na nag-report sila sa hari na hindi pumapayag yung mga taga roon, saan daw yung utos. So bumalik sila doon sa library, hanapin nila yung utos ni King Cyrus. At nung nakita nila, report naman nila dito kay King Darius kung ano yung nangyari doon. So ito na yung utos ni Darius. Pwedeng pabasa, Partrani, chapter 6, verses 6 to 12. Marami tayong reading ngayon kasi hindi kayo makikinig kay Brother Epi kung hindi titingnan natin mula mismo sa Word of God. Partrani? Ayan, then Ezra chapter 6 verses 6 to 12. Ngayon nga, tatnay na tagapamahala sa dako roon ng ilog. Si Tarbusnay at ang inyong mga kasama na mga aparsasita. Sandali lang, nasa Partrani. Nakita niyo yung ilog doon, yung tinatawag na ilog, yan yung Euphrates River. Yan yung yan yung nagsusupply doon sa Babylon na dinivert ni Darius at ni Cyrus. Kaya napasok nila yung Babylon. Okay? So 490 years, wala nang tao doon sa loob ng Babylonia. Sila na may control. Pagpunta nila doon pagbalik nila ng Israel, marami na mga nakatira doon na mga kapitbansa. Ayaw sila. Okay, ituloy natin, Portrani. Verse 7 po, pabayaan ninyo ang gawain sa bahay na ito ng Diyos. Ipahintulot ninyo na itayo ng tagapamahala ng mga Hudyo at ang mga matatanda ng mga Hudyo ang bahay na ito ng Diyos sa kanyang dako. Verse 8, bukod dito ay gumagawa ako ng pasya kung ano ang inyong gagawin sa mga matatandang ito ng mga Hudyo sa pagtayo ng bahay na ito ng Diyos, na sa mga pag-aari ng hari sa makatuwid bagay sa buwis na dako roon ng ilog. Ang mga magugugol ay ibigay ng buong sikap sa mga taong ito upang huwag mga lumat. Verse 9, at ang kanilang kakailanganin, mga guyang toro, at gayon din ang mga tupa at mga kordero na ukol sa mga handog na susunugin para sa Diyos ng langit. Trigo, asin, alak at langis, ayon sa salita ng saserdote na nasa Jerusalem. Bigay sa kanila araw-araw na walang pagsala. Verse 10, upang sila'y makapaghandog ng mga hain na pinakamasarap na amoy sa Diyos ng langit at idalangin ang buhay na hari at ang kanyang mga anak. Verse 11, ako na may gumagawa ng pasya na sino mang bumago ng salitang ito, hugutan ng isang sikang ang kanyang bahay at itaas siya at mabitin doon at ang kanyang bahay ay maging tipunan ng dumi dahil dito. Verse 12, at lipunin ng Diyos na nagpatahan sa kanyang pangalan doon sa lahat ng mga hari at ng mga bayan na mag-uunat ng kanyang kamay na baguhin upang gibain ang bahay na ito ng Diyos na nasa Jerusalem. Ako si Dario ang gumawa ng pasya upang isagawa ang buong sikap. Wow, grabe no? Masdan nyo mga kapatid, kung minsan may mga pangangailangan tayo, ang gagamitin ng Diyos, yung mga taong mga kapangyarihan na iniisip natin hindi karapat-dapat. Anong order dito? Kasi yun nga yung mga beyond the provinces beyond the river, yung mga nakatira na doon, ayaw silang payagan na itayo yung templo. Remember restoration, no? So bumalik sila kay Darius ngayon. O hindi na makita yung mga record ni Cyrus eh. Kinalkal nila yung library, nakita nila doon, pinabalik sila ni Darius. Ang report, ayaw ng mga tao doon. Sabi ni Darius, ang gagamitin na budget yan, yung mga taxes ninyo. Kasi siyempre, alam ni Darius na walang pera yung mga Hudyo. Galing sa, pagiging alipin. Grabe, ano? Ang kokontra ng batas na ito, gigibayin yung kanyang bahay. Yung poste ng kanyang bahay at doon siya ibibitin.
Ang tindi. Tindi ng pangyayari. So, kung anong kailangan natin mga kapatid sa buhay natin, spiritual, financial, kung ano man yan, idulog natin sa Panginoon at tanggapin natin. Ang problema, hindi natin matanggap kasi yung preconceived mind natin habang nagpe-pray tayo, may duda. Ano kaya, sasagutin kaya ako ng Panginoon? So, re-request na naman tayo sa iba. Ipag-pray naman natin. Okay yun na ipag-pray natin, mag-request tayo sa iba. Pero kahit anong prayer yan, pag hindi tinanggap ng personal request yung yes ng Panginoon, hindi papasok yung tugon ng Panginoon sa atin. Dito, mismo ang ginagamit ng Panginoon yung mga malaking tao. Pero papansinin niyo mga kapatid, ang utos ni Cyrus at ni Darius, ang itatayo lamang ay ano? Templo. So ito na yung pangalawa. Pupunta tayo sa pangatlo, si Artaxerxes. Okay? Patrani, Artaxerxes. Artaxerxes. Ezra, chapter 8 of chapter 7, verses 8 and 25. Ayan. Ezra chapter 7 verses 8 and 25. Ah. Verse 8. At siya'y naparoon sa Jerusalem sa ikalimang buwan na sa ikapitong taon ng hari. Verse 25. At ikaw, Ezra, ayon sa karunungan ng iyong Diyos na nasa iyong kamay, maghalal ka ng mga maestrado at mga hukom na makahahatol sa buong bayan na nasa dako roon ng ilog. Niyaong lahat na nakatatalos ng mga kautusan ng iyong Diyos at turuan ninyo yaong hindi nakakaalam. Nakita natin dito mga kapatid, ang utos ni Cyrus at ni Darius ay itatayo muli yung templo lang. Ang utos ni Artaxerxes, total, nandun na yung utos ng pagtayo ng templo, i-rebuild din pati yung city. Kaya mag-appoint ka ng magistrates and judges so that they may judge all the people. Gagawa uli sila, itatayo uli nila yung bansa ng Israel. The city, syudad ng Israel. At least yung bansa. Nakuha natin mga kapatid, dito sa Ptolemy's Canon, alam natin sa mga Greeks ito, nandito yung years nila eh. Si Cyrus, 538 to 530, Cambyses, 539 to 522, paatras. Si Darius, 521 to 486. Xerxes I, 485 to 465. Si Artaxerxes, nandito siya sa 464 to 425. Ulitin ko, ang utos ni Cyrus, unang utos yon is to rebuild the temple only. Yung kay Darius, reinforcement to rebuild the temple. Itong kay Artaxerxes, kasama yung temple at doon kasama yung city. Meron na kayong sarili nyong pamahalaan, gobyerno. Kailan mangyari ito? 7th year of the king. Sinong king na 7th year na may order? Si Artaxerxes. So saan siya nag-umpisa? 464 to 424. Ito yung paghahari niya. So nag-umpisa siya ng 464. Ang magiging 1 year niya, 463. Dito sa verse 8 ng chapter 7, 7th year of the king. Sinong king? Si King Artaxerxes. 7th year. So ang 7th year ni King Artaxerxes is 457 BC. Nakuha natin mga kapatid? So nandito na yung susi ng pag-unawa doon sa interpretation ni Gabriel para kay Daniel doon sa pangitain ng 70 weeks, yung mare. I hope nakuha natin mga kapatid. So hindi ito imbento, ito ay pag-aaral para siyang puzzle. Mga picture, yung mga puzzle na ilalagay natin para tumama yung, mabuo yung isang buong picture na tama. Pwede naman buuhin nyo na hindi mo maintindihan pag mali-mali yung picture. So ang ginagawa natin dito, by the grace and guidance of the Holy Spirit, by the grace of God,
yung mga puzzles na hindi natin ma-solve, pinapahintulutan natin yung Bible, prophecy, fulfilled by history, and revealed to us by the Holy Spirit sa magitan ng pag-aaral. So purihin ang Panginoon, mga kapatid, na nasolve natin ngayon. Magsabi sa umpisa na pagbigay ng kautusan to restore and rebuild. Pag rebuild, i-rebuild yung building. Yung restore, yung pamahalaan ng Jerusalem na nasa Huda. So I hope na unawaan natin yan, mga kapatid, ano? Oh. Ngayon, saan natin kinuha yung prinsipyo ng yung 70 weeks is 70 years, 490 years? Sa prophecy, mga kapatid, 1 year for each day and a day for each year. Numbers chapter 4 verse 14 verse 34 and Ezekiel chapter 4 verse 6. Panginoon mismo ang nagsabi nito. In keeping with the 40 days you spied out the land, you shall bear your guilt for 40 years, a year for each day, and you will experience my alienation. Yung rebellion ng bayan ng Panginoon, yun ang papahiwalay sa kanila. Kagaya din natin. Di ba pag may kasalanan tayo, nagtatago tayo o yung hindi tayo tatago kung saan ang lugar, kundi humisan yung conscience natin, isisinungalingan natin para makatakpan, maitago yung ating kasalanan. Ezekiel chapter 4 verse 6, when you have completed these days, lay down again, but on your right side, you bear the iniquity of the house of Judah. I have assigned to you 40 days, a day for each year. So meron na tayong mindset, meron na tayong idea, pag-unawa, na yung palang 70 weeks are determined upon the people, 490 literal years. Okay? So ngayon, kaya yung 409, yung 1,260 years, prophetic years, time is 1 year times 2 years and a half equals 3.5 years. Pag linagay natin yan sa araw, 360 lang yung time nila noon. 30 days per month. Walang 31, walang 28 or 29. Puro yan 30 days sa Jewish calendar sa Bible, no? Puro 30 days. So yung times is 1 year times 2, 720. Yung kalahati, 180 days. Kaya 1,260 years yung pag-reign ng Little Horn na pinag-aralan natin noon. So pag linagay naman natin yan sa buwan, ilang buwan ang isang taon? 12 months. So yung 2 taon, 24 months, kalahati 6, kaya 42 months. Therefore, the 1,260 years prophetic days is 1,260 literal years. Yung pag-reign ng Little Horn from 538 to 1798. Example lang ito, mga kapatid, para makita natin yung prophetic days in prophetic years. Lunar calendar ang ginagamit dito. Okay? Ito na yung diagram natin. So 49 years, 434 years plus 7 years is equivalent to 490 literal years, prophetically 70 weeks. Saan mag-umpisa? From the commandment to restore and rebuild Jerusalem until the Messiah Prince. Ito yung i-detail natin sa next week, yung 70 weeks. Okay, 70 weeks are determined upon the people. So, saan tayo mag-umpisa magbilang, mga kapatid? Anong year? Sa command ni Artaxerxes, dahil is to restore and rebuild Jerusalem. Hindi lang templo na pinautos ni Cyrus, pinalo up ni Darius, kung hindi kasama yung pamahalaan ng Jerusalem na nasa Judah. Sana maliwanag ito sa bawat isa sa atin. So natapos yung restoration for 7 weeks or 49 years, 457 to 408. Mula naman sa 408, 454 years, papunta, tatawid tayo from BC. BC is before Christ. AD is not after death, but Anno Domini, the year of our Lord. So magko-cross over tayo ngayon from BC to AD.
Yan ang power ng Panginoon kasi kahit po saan ka pumunta dito sa buong sanlibutan, si Jesus Christ lang ang nag-change ng time from, ang tawag nitong BC tapos before BC pa talaga, BCE, before common time. BCE. Tapos sa theology at dumating ang mga Christian, ang tawag natin dito ngayon BC, before Christ, before the Anointed One. Nung dumating na siya, the year of our Lord. Okay? So saan tayo mag-umpisa? 457 to 408, yan yung 49 years natapos yung building in Jerusalem. Mula doon, tatawid tayo ng from BC to AD hanggang sa 27 AD, yan yung baptism ni Jesus Christ. Pagka-baptize niya, papunta ng 34 AD, yan yung last 7 years. Mag-iingat tayo next week pag-aralan natin yan kasi may nagtuturo na yung last week daw ng 70 weeks ay suspended, hindi natuloy. Pag sinabi natin yan at tinuro natin yan, ibig sabihin nagbabago-bago ang isip ng Diyos. Hindi ganoon ang Diyos. Ingatan natin ito. Kaya huwag kayong mawawala sa Sunday, mga kapatid. Tuloy ang ating pag-aaral. Okay? Ngayon, Messiah the Prince. Tingnan natin. Patrani, pwedeng pabasa ng Luke chapter 3 verse 1. Yan, Luke chapter 3 verse 1. Nang Oh. ikalabing-limang taon nga ng paghahari ni Tiberius Caesar, na nooy gobernador sa Judea na si Poncio Pilato at tetrarka sa Galilea na si Herodes at ang kanyang kapatid na si Felipe ay tetrarka ng lalawigan ng Iturea at Traconite at si Lysanias ay tetrarka sa Abilinia. Kita natin? On the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Anong nangyari doon sa 15th year of Tiberius Caesar? Doon nabaptize si Jesus. Sa year na yon, 15th year. So titingnan natin yung anong year nag-reign si Tiberius Caesar na umabot doon sa ika-15th year niya, doon nabaptize si Jesus. So yung first year ni Tiberius Caesar, no, the third, nag-umpisa siya sa fall ng 14 AD. So 14 AD is the end of his first year of reign. So yung ika-second year niya ends in the fall of 15 AD. So bilangin natin 14, 15, 16, 17 hanggang 27 AD, yung paghari niya magsasara doon sa fall. Pag sinabing fall, autumn ito ha, hindi to fall na laglag. Autumn, kasi pinag-uusapan natin dito yung time. Anong season? At the fall or at autumn of 27 AD. Kaya yung first year of his reign, 14 AD, pagdating doon sa 15th year of his reign, mag-uumpisa yan doon sa fall of 27 and would be extended to the fall of 28. Kaya pag tinanong natin, halimbawa sinabi ni Luke, kung babasahin mo yan sa halip na 15th year of the reign of Tiberius Caesar, sasabihin ni Luke, doon sa 27 AD, doon nabaptize si Jesus. So accurate yung prophecy ng 70 weeks determined upon the people. 7 weeks, 62 weeks, up to the Messiah the Prince. Paano natin nalaman na Messiah the Prince? Doon sa baptism ni Jesus Christ, Christ was declared by the Father that this is my beloved Son in whom I am well pleased. Doon inanoint yung Messiah, doon pinakilala, this is the Christ, the Messiah that will save the world. So nakita natin, i-detail natin ang pag-aaral nito. Daniel 9:25, sa umpisa ng pag-utos to restore and rebuild Jerusalem up to Messiah the reigns. Tapos in the middle of the week, he will make a firm covenant or confirm the covenant. Anong covenant ito? Covenant of salvation. Sa Old Testament, salvation is promise. People were saved by promise. Sa New Testament, fulfillment ng promise, pero gagawin ito in the middle of the week. Alam naman natin na hindi yan Miyerkules, kasi prophetic ito, years ito, 7 years, hindi siya 7 days. Okay? So in the middle of the week, he will put a stop to sacrifice
and grain offerings. So may idea na tayo mga kapatid that in the middle of the week, Christ will be crucified. He will confirm the promise of the covenant of salvation. At nung namatay si Jesus dun sa cross, iwasan na natin gumamit mga kapatid na ang salvation natin ay pangako pa rin. Oo mga kapatid, tanggapin natin ang pangako ng Diyos. Nililigtas niya tayo. Wala na. Tapos na yung kaligtasan natin kay Jesus. Amen? Purihin ang Panginoon. Wag na natin gamitin yung pangako. Ang pangako na nanatili ngayon na hinihintay natin, yung second coming. Pero yung kaligtasan natin mula sa kasalanan at kamatayan, tinupad na ito, nangyari na ito, hindi na ito pangako. Okay mga kapatid? Alalahanin natin yan kasi maraming nag-iisip sa atin na ililigtas kaya ako ng Diyos. Paano kaya ako maligtas? Ay makasalanan naman ako kung alam nyo lang yung background ko. Kami hindi namin alam yung background mo. Kayo hindi ko alam, kayo hindi nyo alam ang background ko. Pero isa lang ang alam natin lahat. That from head to toe, there's nothing good in us and we all need the grace of God through Jesus Christ. That's salvation. At ginawa na ng Diyos kay Kristo ang kaligtasan natin dun sa cross. Kaya nag-aaral tayo ngayon kasi ito yung dala ng Holy Spirit sa atin. Pinapaabot ng Holy Spirit na meron na kayong blessed assurance of salvation, guaranteed in Jesus Christ. Ang tanong lang ng Holy Spirit, tinatanggap mo ba ang alok ng iyong Ama ng kaligtasan sa kanyang anak? Yan lang mga kapatid. Ano? Hindi na siya promise. Dati prophecy yan, tinupad na ni Jesus, reality na sa buhay natin ngayon. Okay? So titingnan natin yung baptism. Sa 15th year ni Tiberius Caesar. Matatapos na tayo mga kapatid, no? Pwedeng pabasa sa Tagalog, Rani. Luke chapter 3, verses 15 to 16. Yan, Luke chapter 3, verses 15 to 16. Oh. At samantala ang mga tao'y nagsisipaghintay at pinagbubulay-bulayan ng lahat ang kanilang puso ang tungkol kay Juan kung siya kaya ang Kristo. Ay sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, katotohanang binabautismohan ko kayo ng tubig. Datapwat dumarating ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang mga pangyapak. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Yan. Malapit na tayo matapos mga kapatid. Titingnan lang natin itong sinasabi ni Lucas nung si Jesus ay binaptized ni John the Baptist. Actually, nauna pa muna yung mga tao bautismuhan. Wala pa si Jesus. Nandun pa si Jesus babautismuhan sa 21 mamaya. 2021. Tingnan natin ha. Analyze natin. Now while the people were in a state of expectation. Anong ibig sabihin ng state of expectation? Meron silang alam, nalaman nila yon dahil nagbabasa sila, ibig sabihin nag-aaral sila ng prophecy ni Daniel. So they were in a state of expectation kung sino talaga itong Messiah na darating. Kasi nabalita na yun, darating na, ito na yung fulfillment. And they were all thinking carefully in their hearts about John. Ito ba si John? Ito ba yung Messiah? Kaya sabi ni John, matutupad na yung hula ni Daniel, pero ganito yon. Binautismuhan ko kayo ng tubig, pero yung darating ay mas mahigit na makapangyarihan kaysa sa akin, na hindi nga ako karapat-dapat magtanggal ng swelas ng kanyang mga Sandal. Ako, binautismuhan kayo ng tubig, pero siya ang magbabautismo sa inyo ng banal na espiritu at apoy. Yung apoy dito, hindi susunugin na. Yung Holy Spirit with authority. Kaya pag preach nila ng gospel doon sa Acts, chapter 1 and 2, powerful ang dating sa mga tao. Siyempre yung mga tao magre-respond, pero that time, super
ang respond ng tao, 5,000, 3,000. Almost Rome nga na na convert, kaya naalarma na si Constantine. Hindi naman nila mapatay lahat. Pag pinatay nila, lalong dumadami. Ang ginawa, they joined. Saka na natin pag-aralan yan. Pero ang point dito, 27 AD, doon mag-uumpisa yung last year or last week, last 7 years ng 70 weeks. Nakuha natin mga kapatid. Pabasahin na natin. Verses 21 to 23. Patrani? Luke chapter 3, 21 to 23. Nangyari nga nang mabautismuhan ng buong bayan na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nanalangin ay nabuksan ang langit. Verse 22. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan, tulad sa isang kalapati, at nanggaling ang isang tinig sa langit. Ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Verse 23. At si Jesus din, na magpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinasampantaha ni Jose at Eli. Yan. Okay, analyze muna natin ito mga kapatid. Kaya ako binibigay ito kasi tayo ng mga anak ng Diyos at nananampalataya na Word of God lang yung sinasampalataya na natin. Tanggapin talaga natin yung Word of God. Yung bautismo ni Jesus was not to set an example. Yung bautismo ni Jesus was to fulfill all prophecy. Anong prophecy? Yung prophecy doon ni Daniel. Titingnan muna natin to yung Luke chapter 3 verse 21. Now when all people were baptized, Jesus also was baptized. Sinong nauna bautismuhan? Patrani. Sa verse na ito. Yung mga tao po. Mga tao. At si Jesus, ganun din naman binautismuhan. So dito sa statement na to, makikita na natin na yung lagi nating ginagamit kahit saan tayo pumunta, na si Jesus ay binautismuhan to set an example, ay hindi talaga yan ang turo ng Bible sa bautismo ni Jesus. Ano? Tinan mo. When all the people were baptized, siya nang sabi, I will baptize you with water, but the one that will come is mightier than me. Si Jesus nga. Pero siya nag-baptize. Sabi niya, I'm not worthy to tanggal ng kanyang tsinelas. So Jesus also was baptized, and while he was praying, heaven opened, the Holy Spirit descended upon him boldly. So dineclare ng Panginoon, yun yung sinasabi to Messiah the Prince. I-declare siya dito na he is the Christ, the Messiah, the anointed one to be the Savior of the world. So yung baptism ni Jesus Christ was to fulfill all prophecy, to give us a pre-picture of what he's going to do, that he will die and he will be resurrected again. Yung prophecy, dinemonstrate doon sa baptism to declare that Jesus Christ is the Messiah who will be the Savior of the world. Okay, tingnan natin yung Matthew 3:15. But Jesus answering, kasi sabi ni John the Baptist, yung kanyang pinsan na magbabaptize sa kanya, hindi ako karapat-dapat magbautismo dapat ako ang bautismuhan mo eh. Si John the Baptist, mga kapatid, hindi siya basta-basta. Nasa linyada siya ng mga saserdote, ng priest. Anak siya ni Sakaraya. Tanda natin yan. Hindi, sa mga picture kasi kay John the Baptist na nasa wilderness siya, yung damit niya ganito, ito yung kinakain niya. Nasa linya siya ng pagiging saserdote. So mabigat ang posisyon ni John the Baptist. Hindi siya common individual in that community. So ngayon, naghumble si John. Alam niya na hindi siya karapat-dapat. Pero ang sabi ng Panginoon, gawin natin ito. Permit it at this time, for this is the way. It is fitting for us to what? To fulfill all righteousness. Kaya binautismuhan siya ni Jesus. Ano yung fulfillment of fitting to fulfill all righteousness? The righteousness that will qualify the whole world for heaven until judgment.
So yung baptism ni Jesus Christ, believe it or not, nasa inyo yan mga kapatid. Tigilan na natin yung Christ was baptized to set an example. Kasi yung panahon, pag ginamit ng mga tao yung word na baptiso, alam nila yun na ilulubog talaga sa tubig. Hindi yan lalagyan ng tubig sa tabo. Mumula sa tabo. Talagang yung baptism is to immerse. Ililibing. Okay? Mga kapatid, ingat tayo sa ating mga pag-aaral. Okay, so ngayon, Luke chapter 4 verses 17 to 19. Pwedeng pabasa, Partrani? Partrani, baka nakamute kayo. Sorry, nakamute po ako. Sa verse 17. Binigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. Binuksan niya ito at pagkakita sa bahagi ng kasulatan ng kanyang hinanap. Binasa niya ito at nagsasabing, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila. At sa mga bulag na nakakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi. At sa verse 19, ipahayag na mabuting na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Wow. Kita niyo mga kapatid, tayo memorize natin yung verse 16 na yung manner ni Jesus, custom ni Jesus, pumapasok siya sa sinagoga. Pero ang purpose pala noon, custom niya yon, pero may gagawin siya. Saan siya huhugot ng mensahe niya? Kay Prophet Isaiah. Ang prophecy ni Isaiah, the Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to bring the good news, to declare, Jesus declared Himself that He is the Messiah to bring the gospel. So ang preaching ni Jesus doon sa synagogue is gospel. Okay? Nangyari yon sa araw ng Sabat. Kaya wag natin i-emphasize yung Sabat than the gospel. Doon sa gospel, nasa loob yun ng Sabat. Ang Sabat, nasa loob ng gospel. Okay? Wag natin ihiwalay yung Sabat sa gospel. Doon nagiging legalistic approach yung Sabat natin pag walang gospel. Okay? Doon pala yung pinipreach niya sa araw ng Sabat, yung about salvation to the poor. Sino itong poor? Tayong mga poor sinners. Okay? Praise God. So dito, tinupad talaga ni Jesus na nangyari na. Natupad na ang kaligtasan. Ako na magbabasa at matatapos na tayo. Now after John was taken into custody, Jesus came to Galilee preaching the gospel of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent, believe, and be baptized. Ano ang motivation o dahilan ng repent and believing the gospel? Knowing and understanding that the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Dumating na yung tagapagligtas na prinapisay doon kay Daniel. From the command to restore and rebuild Jerusalem to Messiah the Prince. Kita nyo? So hindi tayo magre-repent and believe para lang masave tayo na walang gospel. Ang nag-save sa atin, yung gospel, narinig natin yung message ni Jesus na siya ang ating tagapagligtas, doon pa lang tayo magre-repent and believe. Anong i-repent natin at pag-believe? The gospel. What is the gospel? That the kingdom of God is at hand, salvation is up in front of your face. So mga kapatid, next week, pag-aralan natin ito, ang detail nitong 70 weeks, doon sa cross, when the fullness of time has come, God sent forth His Son, yan yung birthday ni Jesus, born of a woman, born under the law. What's the purpose? Doon sa cross, He might redeem those who were under the law. Sino yung under the law? Lahat, Jews and Gentiles. That we might receive the adoption of sons and daughters. Because you are God's son, God sent His Spirit of His Son, the Spirit of His Son, into our hearts crying, Abba Father. Ano yung Abba Father? Daddy. Mga kapatid, next week, pag-aralan natin yung details
ng 70 weeks, literal 490 years. Dito muna tayo magtatapos mga kapatid. Kaya ang sabi ni Nathaniel, one of the two who heard John speak followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon said to him, "We have found the Messiah," which is translated the Christ. Anong ibig sabihin na natagpuan namin? Hinanap nilang ng matagal? Hindi. Nalaman nila yan sa prophecy ni Daniel, nag-aaral sila ng Bible, at ngayon, yung pinag-aralan nila ngayon, nandito na. Reality na. Ano? So, napaka-importante yan mga kapatid. Sa verse 45, Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote." So si Jesus, sinulat na doon sa kautusan ni Moses. Pag sinabing law of Moses, yan yung Torah. Genesis, Exodus, Leviticus, yung first 5 books. So hindi lang siya doon sa writings ni Moses, kung hindi doon din sa mga sinulat ng prophecy. Ano yung kay Moses tsaka kay prophecy? Sa mga prophets, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Natagpuan na nila. Ito na yung reality. Pagpalain tayo ng Panginoon mga kapatid sa napakahalagang mensahe ng Diyos tungkol sa prophecy about salvation in Jesus Christ na natupad sa holy history ni Jesus Christ. Okay? So ganun kahalaga yung prophecy. Hindi natin maintindihan si Jesus Christ sa New Testament hanggang hindi natin napag-aralan kung ano yung pinahayag ng Diyos sa kautusan ni Moises at sa mga kasulatan ng mga propeta. Partrani, dito muna tayo matatapos. At next, sa Sunday, papasok tayo ng details ng 70 weeks. Anong mga events doon? Partrani, balik sa'yo. Yan, thank you po, Pastor, sa isang napakagandang presentation. At tunay mga kapatid na nakita natin at pinahayag ng Panginoon sa pangitan ng kanyang lingkod ang napakagandang mensahe. Ang aking pong take out dito, Pastor, marami po ito. Sige. Una, Maganda. kita natin na ang Panginoon ay laging tumutugon sa ating mga panalangin. At Amen. ang Diyos rin, katulad ng sinabi kanina mga kapatid, sinabi rin po ito ni Santiago doon sa 1:5, sabi po niya, "Ngunit kung nagkukulang ang karunungan ng sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito ibibigay sa Kanya." Tunay na ang Diyos ay magkakalob sa atin ng karunungan, kaunawaan upang maintindihan natin ang salita ng Diyos. Dahil totoo, katulad ng sinabi ni Daniel, ng Panginoon kay Daniel, totoong tayo'y mahal ng Diyos. At anuman yung ating bagay na hilingin sa Panginoon ay tunay at kanya pong ipagkakalob ito sa bawat sa atin. Ang Diyos po ay mayroon po siyang takdang oras, may takdang panahon sa bawat isa. At ganun din, sabi nga po kanina mga kapatid, na yung pangako ng Panginoon doon sa lumang tipan ay naging makatotohanan. Ito yung fulfillment dito ang kanyang pangako sa New Testament. Ang ating ang pangako ng kaligtasan ay kanyang tinupad sa pamagitan ng kanyang anak na ating Panginoon Kristo. Ayon po doon sa John chapter 19 verse 30. Ito po ay natupad ang kanyang pangako ng kaligtasan ipinagkaloob. Mga kapatid, doon sa Genesis chapter 3 verse 15. Kaya mga kapatid, huwag tayo magdadalawang isip, huwag tayo mag-alinlangan, lumapit, dumulog sa Panginoon. Ano man po yung atin po mga suliranin, ano man po yung mga bagay na hindi natin maunawaan, hilingin natin sa Panginoon dahil ito'y kanyang ipagkakaloob sa bawat sa ating mga kapatid. At bago tayo magtapos, Pastor, nice kong atin pong i-recognize yung ating pong mga nakasama sa gabing ito. Sinama Sister Merna Dr. Lero, Sister Renita Herrera Jose. Kasama din natin si Don Peter Baltasar, Sister Adoracion Baltasar, Sister Mer, sa Biyahe papuntang Bicol.
ganoon din si Brother Harrison Valencia, si Brother Roberto Herona, at mayroon po siya mga take out dito. Sabi niya, Daniel's mindset on corporal repentance is so noble. Pray that he would understand the meaning of the vision God gave him, was interpreted with the help of God's angels Gabriel through the guidance of the Holy Spirit. Legacy of the Holy Bible was handed down to us, and its meaning can only be made possible again through the called ones who are inspired by the Holy Spirit. Praise God, we have Pastor Epe. His submissiveness to Him made this God's mission possible. To think Daniel's impatience was nothing compared to Moses' predicament, who had to wait for 120 years before the prophecy of God would be fulfilled. Nakasama din natin si Sister Elizabeth, si Tibet, na may bahay po ni ating kasama si Brother Rafi na busy sa barangay ngayon. At muli mga kapatid, kami po nagpapasalamat sa inyo na hindi ko man kayo nabanggit ay kayo ay aming po nakasama sa ating pag-aaral, at kita-kita po tayo muli sa Webes. Pastor, bago tayo mag-end, ay binabalik ko sa iyo ang pagkakataon upang pasalamatan din yung ating po mga nakasama at ganoon din panalangin. Closing prayer, Pastor. Okay mga kapatid, thank you Portrani sa napakagandang mga take out nyo. Talagang nakaka-inspired. Ako mismo na-inspired pala doon sa mga ibinahagi mo. Sa ating mga kaklase, mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon, yung sinasabi natin pagpalain tayo ng Panginoon, ay actually yan yung karunungan na pinapahayag niya na maintindihan natin yung kanyang salita upang ipaabot sa atin ang katiyakan ng kaligtasan na nandito na sa atin. So hindi tayo nag-aaral. Napakahalaga ng mga dates, mga events para i-guide tayo. Yan yung GPS ng Panginoon. Yan yung God's plan of salvation sa bawat isa sa atin. Kung yung GPS sa pag-drive ay global positioning system, meron tayong God's plan of salvation fulfilled in Jesus Christ. Ang panawagan lang sa atin ng Panginoon, pagkatapos natin tanggapin ang katotohanan ito, paano naman natin ito ibabahagi sa iba? Okay? So magandang gabi. Purihin ang Panginoon. Pasalamatan natin mga kapatid sa lahat ng ating mga kaklase, mga manggagawa sa Panginoon. Ang pagpapala ng langit, ang patuloy nating maranasan, pag-iingat ng Diyos at patuloy na makikisama at pananahan ng Banal na Espiritu ang sumaatin habang tayo makikita-kita muli sa Webes. Pag-aaralan naman natin yung second part ng spiritual gift. God bless us all. Magandang gabi sa inyo lahat at tayo po ay magtatapos sa magitan ng panalangin. Ama namin banal, salamat Panginoon sa katotohanan, liwanag, at accuracy ng inyong banal na salita na sa magitan ng Book of the Law of Moses, the writings of the prophets, talking about Jesus Christ, was already fulfilled in His holy history. So that what we have today is the reality of salvation. You allow it to accept it so that we can share it not only by words, but in our daily lives, living a demonstration of your love that brought salvation to all men. Sa gabing ito, sa aming pansamantalang paghiwalay, ang inyong patuloy na pag-ibig, patuloy na nagliligtas ng biyaya ng aming Panginoon Hesus, patuloy na pakikisama, pananahan at gabay ng banal na Espiritu ang aming maranasan. Hanggang sa muli kami magsama-sama. Salamat Panginoon sa pagtugon sa aming panalangin, pagpatawad sa aming mga kasalanan, at sa pagtugon sa aming mga kahilingan at mga pangangailangan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoon Hesus. Amen. Patrani, balik sa iyo. Ayan, thank you po na marami, Pastor. At muli mga kapatid, sa pangalan po ng bumubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Pastor Epe, si Part Rafi, si Brother Rico na nasa technical, at ganun din po ang iyong pong lingkod. At lahat po ng nakinig at makikinig pa ng programang ito, naway naging pagpapala sa bawat sa ating ang ating pong napakinggan.
at wag po tayong wag po nating kimkimin po ito mga kapatid sa ating sarili. Ibahagi natin ang mga bagay na ito upang sila rin ay ang ating po mga sa buhay, ang ating po mga kaibigan ay kanila pong mapakinggan din marinig ang katotohanan ito na nagmula sa ating pong Panginoon. Uli, God bless us all mga kapatid. Amen. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches your boundless love is everlasting. Your saving grace is so amazing, and all this